good evening po sa ating lahat. Narito na po si Len para sa ating ika-156 day na ating share na devotion video. Nakalimutan ko pa lang sabihin kagabi sa sobrang antok na rin kung pa ilang day yung ating naging devotion kagabi. But ayan, anyway, tayo po ay dumako sa pagpapasalamat sa ating Panginoon para sa buong araw na ito na ating napagtagumpayan at sa mga biyaya na ipinagkaloob niya sa atin. So, bago tayo simula, let us all pray. Naman namin Diyos na makapangyarihan sa lahat na ito po kami, Panginoon. Una at higit sa lahat, Panginoon, ay nagpapasalamat po kami sa buhay, hininga, at kalakasan na ipinagkaloob niyo sa aming Panginoon, sa lahat ng mga biyaya, Panginoon, at sa mga pagsubok o problema na aming napagdadaanan, Panginoon. Ngunit alam namin na mapagtatagumpayan namin sa tulong, grasya at habag ninyo, Panginoon. Ngayon din, Panginoon, dadako na naman po kami muli sa pag-aaral at pagbubulay-bulay ng inyong mga salita, Panginoon, at dalangin po namin, Panginoon, na kayo ang laging mataas at madakila sa aming gagawin ito. At habang buhay po kaming magpapasalamat sa inyong anak na si Jesus, Panginoon, sa kanyang ginawa at tinapos na gawa sa krus, Panginoon, natubusin kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. Hindi man kami karapat-dapat dahil hindi kami nakaabot sa inyong kaluwalhatian, Panginoon. Subalit kayo pa rin ang gumawa ng paraan, Panginoon, para mailigtas kami at ipinadala nyo ang inyong bugtong na anak na si Jesus dito upang kami ay maligtas, Panginoon. Ngayon din, Panginoon, kayo po ang hihipo sa puso, isip at kaluluwa ng mga makakapakinig o makakabasa ng aming mga devotion na ito, Panginoon, nang sa gayon ay magkaroon ng pagbabago sa kanilang pagkatao, Panginoon, ng mga taong ito. Panginoon, sila man ay may unforgiveness, sila man ay may galit, may kimkim na sama ng loob, Panginoon, at tinatanong marahil nila, Panginoon, kung tunay at totoo nga ba kayo, Panginoon. Pero sabi nga, meron kayong iba't ibang paraan ng pangungusap sa amin, Panginoon. May iba't ibang paraan ng pagsagot sa aming mga hiling o mga dasal, Panginoon. At may iba't ibang paraan kayo kung paano nyo pagpapalain ang bawat isa, Panginoon. Ngunit sabi nga, you know everything, Panginoon. Kayo ang pasimula at ang wakas, Panginoon. At hindi namin kayang maabot ang inyong karunungan, Panginoon, sapagkat kayo ay Diyos na makapangyarihan sa lahat at nakakaalam na kung ano ang plano nyo para sa amin, Panginoon. Basta kami ay magpapasakop at magpapakumbaba, Panginoon, na susunod sa inyo bilang inyong mga lingkod, Panginoon, habang kami ay nabubuhay dito sa mundo, Panginoon. Nagpapasalamat din po kami sa banal na Espiritu na siyang gumagabay sa amin, Panginoon, upang ang aming laging magawa, Panginoon, ay nakapagpapasaya sa inyo, Panginoon, at nakalulugod sa inyong harapan, Panginoon. Kayo ang madakila at mapasalamatan sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At nawa ay patuloy nyo pa kaming bigyan ng mahabang buhay at malakas na pangangatawan, Panginoon, upang magawa at mapagtagumpayan ang aming mga gagawin. Salamat po sa trabaho, salamat po sa pagkain, salamat sa kapatawaran ng aming kasalanan, nang sa gayon ay makapagpatawad din kami sa aming kapwa, Panginoon, at sa pag-iingat sa bawat oras ng aming mga buhay, Panginoon. Muli, binabalik po namin na lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, ito po yung nakasulat sa Lucas 20:30. Nagpakasal sa byuda ang pangalawa, subalit ito'y namatay ding walang anak. Message, at gaya nga daw sa kaugalian ng mga Hudyo, ay ang ikalawa naman daw na kapatid na lalaki ang nagpakasal sa nabyuda ng panganay nilang kapatid. Pero maging ito daw ay namatay na walang anak. Application. Dahil nga mayroong iba't ibang kultura at paniniwala bawat bayan, lugar o bansa, ganito ang ginagawa ng mga Hudyo noon, ngunit sa ngayon ay baka mayroon pa din. Pero talagang hindi pinalad ang byuda na iyon pagdating sa pag-aasawa, dahil laging namamatay at walang anak na naiiwan sa kanya. Kadalasan kasi sa panahon natin, kapag namatay ang isa man sa mag-asawa, lalo madalas ang babae pagkatapos manganak, nagiging kamukha ng nanay o tatay ang bata kung sino man ang namatay. Isang malaking responsibilidad din kasi ang maging magulang at magpalaki ng anak. Kailangan na handa kayong mag-asawa sa mga aspetong pinansyal, pisikal, emosyonal at spiritual dahil mayroong sanggol o bata na kailangang maibigay ang pangangailangan, kagaya ng gatas, pagkain, pag-aaral at mga iba pang bagay. At ikaw ang maaaring pamarisan o tularan nila ng pananalita, ugali o asal
dahil ikaw ang dapat na maging mabuting modelo o ehemplo sa batang lumalaki para mapabuti siya. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Ayan. So, yun na nga. Dahil sa nangyari doon sa panganay, so, dahil sa mga Hudyo ay may paniniwala na para hindi maputol ang kanilang saling lahi ay dapat na mapakasal ang nabiyudang babae sa susunod na kapatid. So, yun na nga, nagpakasal sa pangalawang kapatid, pero namatay din ito, di ba? Hindi pinalad at wala na naman din silang naging anak. So, yun nga, sa naging explanation ko, sa pag-aasawa o sa pagpapamilya, ayan, so kadalasan sa atin ngayon, marami na ang kagaya na inyong lingkod, hindi ko naman po itatanggi na ako po ay maagang naging ina. Ako po ay naging ina ng 18 years old mahigit. Nagbuntis ako ng 18 mahigit, tapos nanganak po ako ng 19 years old. So, ayan, syempre, estudyante pa kami parehas nun ng asawa ko, and wala kaming trabaho. At yun na nga, nagkaroon ng anak na baby na kailangang thank God na lang dahil normal birth ako sa bahay lang. And tawag dito, natugunan naman ang mga pangailangan sa pamamagitan ng pamilya ng bawat side namin, 'di ba? Lalong git ang aking nanay kasi nagbalik siya sa ibang bansa. Pagkatapos tawag dito, yun, sa side niya meron namang may trabaho, at kaya ayun, na-provide naman ang mga pangailangan ng aming baby. Pero isa rin sa dapat ipagpasalamat sa Diyos na biniyayaan ako ng gatas para ma-provide ang breastfeeding para sa aking anak. So, hindi niya kailangan ng gatas na sa bote dahil ang gatas ko ay sapat na. So, ako na lang ang kumakain ng masusustansyang pagkain, at yung nutrients or ang mga vitamins na aking nakakain ay ang kanilang na dedede sa aking dibdib, diba? So, ayun na nga. So, dapat bilang sa mga pagiging mag-asawa, dapat tanda kayo sa pinansyal at sa mga physical, dahil talagang mapapagod, mapupuyat kayo, at talagang yung magkakaroon isang malaking pagbabago sa inyo bilang tao, dahil meron ng umaasa o dumedepende sa inyo na sanggol or bata na lumalaki, di ba? So, kayo ang magmomold ng kanyang pag-uugali, ng kanyang asal, ng kanyang pananalita at mga paniniwala base sa kung ano yung nakikita niya sa inyo. Kaya nga, hanggat maaari, ipinapayo sa mga magulang na kayo ay maging isang mabuting ehemplo na may takot sa Diyos at sumusunod sa ating Panginoon, nang sa gayon ay lumaki ng maayos ang ating mga anak, diba? Maging open lang tayo sa isa't isa, and syempre sa panahon ngayon na mga tinatawag na Gen Z or mga new generation ay masyado ng mga immune sa mga technology, diba? So, hanggat maaari, magkaroon pa rin tayo ng time na talagang italaga natin para turuan sila, disiplinahin sila, dahil kadalasan ng mga kabataan ngayon at lahat ng halos ng tao ay sabi nga, ito yung mundo na nabubuhay na ang tao sa mga screen. Ayan, screen ng TV, screen ng computer, screen ng cellphone, screen ng iPad, 'di ba? So halos lahat ng bagay ay may mga naka-screen na. So, touch na lang ang mga tao ng mga bagay-bagay, at madali na nilang maa-access ang lahat, 'di ba? So, kailangan lalong higit ng gabay ng magulang, lalo sa mga ginagawa o mga pinupuntahang site ng kanilang mga anak, 'di ba? Dahil yan nga yung sinasabi na nagiging cause ngayon na kaya marami ang nai-stress, nadidepress, nagkakaroon ng anxiety, dahil nga sa makabagong teknolohiya, 'di ba? And syempre, alam naman natin na ang mga kagamitan yan, lalo ang cellphone or ang mga computer or iPad, ay may mataas na radiation na maaaring makaapekto sa pag-iisip, sa utak ng ating mga anak, at maging sa atin din, 'di ba? Kaya maging maingat po tayo, magkaroon lamang tayo ng hindi buong 24 hours ng yung oras nakaharap ka sa screen. Magkaroon ka rin ng relaxation, magkaroon ka ng physical activity like magluto, magbasketball, maglinis ng bahay, 'di ba? Magbasa ng libro, at hindi lamang puro
Facebook ng Facebook, YouTube ng YouTube, TikTok, or ano pa mang mga apps or mag-games. Ayan. So, either masisira ang mata mo, tapos sasakit pa ulo mo, mapupuyat ka pa, 'di ba? Especially ngayon ay mga panahon ng pasukan or may mga pasok na sa school. Kaya mas kailangan at mas dapat na um, magkaroon ng tamang disiplina para sa paggamit ng mga gadget. Kung kinakailangan lang na mag-research or mapahipahinga dahil masyado ka nang pinawisan sa iyong ginawang activity or bagay or trabaho, 'di ba? Kaya tayo bilang mga magulang yung magiging gabay ng ating mga anak nang sa gayon ay sila ay maging matagumpay at mamuhay ng naayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, 'di ba? And tayo yung unang magpapakita sa kanila kung paano mamuhay ng nakalulugod sa ating Panginoong Diyos. Nang sa gayon ay maakay natin ang ating mga anak sa mabuting landas, 'di ba? So, yun naman ang hangad ng bawat magulang, lalo ang ating Diyos Ama, yan ang hangad niya sa atin na tayo ay mamuhay ng naayon sa kanyang kalooban and live life to the fullest, 'di ba? Na ang ating gabay at nakakita sa atin ng tao ay nagniningning sa atin ang mga katangian, pag-uugali at kaisipan or karunungan ng ating Panginoong Yesus. Siya ang ating best example bilang mga magulang o bilang mga individual dito sa mundo. Ayan, mamuhay tayo ng may pag-ibig, may kapatawaran, may pag-unawa, may kapayapaan, at pagkakasundo sa lahat ng tao, 'di ba? Kahit sa ating mga kaaway o sa mga taong hindi tayo gusto. So, and syempre, lalo higit, kailangan natin ng gabay ng ating Panginoong Diyos. Don't forget to pray, don't forget to meditate the Word of God, and share the gospel. Ayan, na tayo ay magkaroon ng tapang at lakas ng loob para maibahagi ang mabuting balita ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng tao sa buong mundo, at pwede rin natin gamitin ang ating mga social media. So, nawa po may natutunan kayo sa ating share ng devotion video ngayon, and tayo po ay mag-end into prayer. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami, Panginoon, nagpapasalamat. Tunay nga, Panginoon, na ang pagiging isang individual, Panginoon, or kung paano kami lalaki, Panginoon, ay nakadepende sa mga magulang, Panginoon, na magpapalaki sa amin, Panginoon. Hindi man sila ang aming mga tunay na magulang ng karamihan, Panginoon, or ito man ay mga lolo-lola, mga tiyo-tiya, Panginoon, or mga parents, Panginoon, stepfather and stepmother, Panginoon. Pero dalangin namin, Panginoon, na naway maging mabuting ehemplo or mabuting modelo, good role model ang bawat isa, Panginoon, kung paano matutulungan ang isang bata o isang sanggol sa mga pag-uugali, gawa at asal, Panginoon, na kailangan ng kalakihan, Panginoon. Nawa itulungan niyo po ang bawat magulang, Panginoon, na maging may takot sa inyo, Panginoon, at banal na pagkatakot sa inyo at pagsunod, Panginoon, sa inyong mga ipinagagawa sa bawat isa sa amin, Panginoon. Nang sa gayon, ang mga magiging anak nila, Panginoon, or mga anak namin, Panginoon, ay mamuhay, Panginoon, na nakasunod, Panginoon, sa inyong kalooban, Panginoon. Nang sa gayon ay mas marami pa, Panginoon, ang mga bata, lalong higit ang mga kabataan, Panginoon, na magkaroon ng maalab at tunay na relasyon sa inyo, Panginoon. Nang sa gayon sila ay makapamuhay ng maayos dito sa mundo, Panginoon, at sila din magbabahagi sa kanilang magiging anak o pamilya, mga magiging apo, Panginoon, ng tungkol sa inyong ebanghelyo at tungkol sa tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus, Panginoon. At gayon din, dinadalangin po namin, Panginoon, ng lahat ng mga dumadanas, Panginoon, ng mga pinansyal, ng mga problema, Panginoon. Ito man yung mga utang, Panginoon. Ito man ay sa trabaho, sa negosyo, Panginoon, o lahat ng mga pinagkakakitaan, Panginoon. May mga balak man silang puntahan, gawin, ipatayo, Panginoon, bilihin na mga magagamit, lalo higit, Panginoon, para sa inyong pagpapalawig ng kaharian dito sa mundo, Panginoon, at maibahagi sa marami, Panginoon, ang inyong mabuting balita, Panginoon, na alam po namin na ibibigay at ipagkakaloob nyo, Panginoon. Dahil alam po namin na ang lahat ng bagay, Panginoon, ay ibinigay niyo na sa amin. Nasa sa amin na lang ito kung paano namin ito makakamit o paano namin ito gagamitin habang kami ay nabubuhay dito sa mundo, Panginoon.
Nawa po, Panginoon, ay magamit namin ito para sa inyong ikatutuwa at inyong ikalulugod, Panginoon. At gayon din, Panginoon, dinadalayan ko po ang lahat na may mga sakit, karamdaman, physical man, emotional, Panginoon, or spiritual, Panginoon, ay dinadalangin namin, Panginoon, na kayo ang magiging dahilan, Panginoon, upang sila ay gumaling, Panginoon. Lalong higit, Panginoon, ang mga may cancer, mga may tumor, Panginoon, mga may high blood pressure, may high glucose or high blood sugar, Panginoon, at ano pa man po, Panginoon, ng mga sakit, Panginoon, ay alam namin at naniniwala kami, Panginoon, na kayo din ang may kakayahan, Panginoon, na magpagaling sa lahat ng karamdaman, Panginoon. Lalong higit, Panginoon, ang mga sakit, Panginoon, ng kanilang puso at damdamin, Panginoon, mga unforgiveness, mga galit, inggit, Panginoon, paninibugho, Panginoon, at lahat ng mga negative emotions, Panginoon, ay dinadalangin po namin, Panginoon, na gumaling ang bawat isa, Panginoon, at magkaroon ng lunas ang anumang mga karamdaman nila. Pero lalong higit, Panginoon, kung kalooban niyo po, Panginoon, na sila ay tuluyan ng magpahinga at makasama niyo dyan sa inyong kaharian, Panginoon, ay matanggap ng bawat mga mahal sa buhay na maiiwanan, Panginoon, na talagang ang buhay ay meron lamang ending, Panginoon, dito sa mundo, Panginoon. Subalit, Panginoon, sa mga tumanggap at kumilala sa inyong anak na si Jesus at sa inyo, Panginoon, bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay, Panginoon. Lisanin man ang mundong ito, Panginoon, ngunit kami ay mabubuhay na panghabang buhay, Panginoon, sa inyong kaharian, Panginoon, kung saan wala na kaming hahanapin pa, Panginoon, sapagkat lahat ng aming kailangan ay naroroon na, Panginoon. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang aming socially na pakikisalamuha sa aming kapwa, Panginoon, sa aming mga amo, sa aming mga katrabaho, sa aming mga ka-churchmates, sa aming mga kapamilya, mga kaibigan at bagong makikilala pa, Panginoon. I pray, Lord God, na kayo po ang kikilos, Panginoon, nang sa gayon ay magkaroon kami ng maayos na relasyon sa aming kapwa, Panginoon, at harmonious na pakikisalamuha sa bawat isa, Panginoon. Kaya hindi, Panginoon, dinadalangin namin ang lahat ng mga misyonero, Panginoon, lahat ng mga pastors, priests, Panginoon, mga evangelists, prophets, Panginoon, na kayo po, Panginoon, ang siyang magpo-provide sa lahat ng mga pangailangan sa mga lugar na pupuntahan, ay mag-iingat sa kanila, Panginoon, at lalo pang kayong natutuwa, Panginoon, sapagkat ang ginagawa ng bawat isa, Panginoon, ay mas marami pa ang makakilala at tumanggap sa inyo sa iba't ibang panig ng mundo, Panginoon. Nawa ang bawat isa, Panginoon, ay magpagamit, huwag mahiya, Panginoon, at laging isipin, Panginoon, na ang ginagawa nila ay hindi para sa kanila, Panginoon, kundi para sa inyo lamang po, Panginoon, sa inyong ikaluluwalhati at ikakasaya, Panginoon, habang kami ay nabubuhay dito sa mundo, Panginoon. Nawa ang aming mga buhay po, Panginoon, ay nakalulugod sa inyo, Panginoon, nagdudulot, Panginoon, upang kayo ay ngumiti at maging masaya sa inyong kaharian, Panginoon, at masasabi nyo kapag kami ay nakaharap na ninyo, Panginoon, na well done, good and faithful servant, Panginoon. Kayo po ang siyang maghari sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lalong higit, dinadalangin po namin ang lahat ng mga bansa, Panginoon, ang lahat ng mga presidente, namumuno sa bawat mga bansa, bayan o hanggang sa barangay, Panginoon, ay kayo po, Panginoon, ang siyang mag-iingat sa bawat isa, Panginoon. Bibigyan niyo po ng hustisya ang bawat mga kaso, Panginoon, na wala nang magkaroon ng giyera, Panginoon, o awayan, Panginoon. Ngunit ang bawat isa po, Panginoon, ay magkakaroon, Panginoon, ng Incoming voice call from pagmamahalan, 2126-4043 on pagpapatawaran SIM at SIM2. pagkakaunawaan, Panginoon. Tunay na wala pong makakapantay, Panginoon, sa inyong kapangyarihan, Panginoon, at walang gawa ng kaaway ang magtatagumpay sa amin, Panginoon, kundi ang inyo lamang kalooban ang masunod sa aming buhay, Panginoon. Muli, ibinabalik po namin na lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night pa sa ating lahat and God bless. Bye!